Ang bihirang gastos ko talaga. So ayun mga lods, karating ko lang from City Hall ng San Pablo, Laguna. And may nasikaso tayo. So, yeah, medyo ginabi tayo. Alas 6 na ngayon. Alas 3 pa ako nandun. Nakakapagod. And syempre kapag pumunta ka na City Hall, syempre may nasikaso kang document, di ba? And kapag may nasikaso kang document, syempre may gagastusin ka. Unless nag-trip ka lang dito sa City Hall, di ba? And syempre, yung nilakad nating documents, importante. Yan, so maganda ang bungad sa akin ng 2024 kasi gumastos na naman tayo. Ang kalat ng gusto ko. So isa ito sa documents na related sa property natin. And ito siya. Tantanan, ang annual property tax. So nagbayad ako ng property tax natin. So dito muna siya. Nagbayad ako ng property tax natin. Pangalawang beses ko na siyang ginawa. Kasi yung una ay binayaran na ng developer. Ewan ko kung ganun din ba sa ibang developer. Pero yung sa akin, yung unang taon, sila yung nagbayad ng property tax. In fact, siya nung miscellaneous na binayaran ko nung unang-una pa lang. Ayan, nung nakarang taon, ang property tax ko nagkakalaga ng 1,620.54. And nung kinote sa akin kanina, or nung nag-compute sa akin kanina, nilagay niya lang same computation. So basically, same property tax ang charge sa akin, 1,620.54. Yes, medyo may kaliitan siya, pero not for me. Kasi 1,000 plus, pag magpas ng 1,000 plus, mamahalan na ako. And this is also a reminder din sa mga gustong kumuha ng property nila. Hindi ko alam kung applicable ba siya sa pag-condo ang property mo. Pero I believe applicable siya sa mga building owners. As for me, tulad ko na kumuha or nag-purchase ng house and lot, required talaga to. Annual. Okay? So meron sa website na discount ata. So nalaman ko na lang din siya sa mama ko. And nung tinignan ko siya, nung nag-research ako, nalaman ko na 20% ang discount kapag nagbayad ka ng December and 10% discount naman kapag January to March. So kapag lumagpas doon, syempre 100% yung babayaran mong property tax. Hindi ko alam kung paano nakilumpit to, pero sana nga may discount to na 10%, no? Meron ba to? Hindi ko alam. Ang requirement sa pagkuha nito, nung first time na ako na yung nagbayad, kinuha lang sa akin yung pinaka-resibo nung binayaran ni developer. Doon siguro sila nagbabase kung magkano yung property tax na ipapataw based dun sa month na nagbayad ka. So in my case, nung first time na nagbayad ako, February yun, I believe. February 15. Yung first time nagbayad ako. So, pasok siya dun sa 10%, di ba? Kung i-compute natin. So, January to March. And based sa observation ko ngayon, since January ako nagbayad, and nilagay niya same computation, so meaning dun lang din siya naglalaro. Now, kung may adjustment ba kapag beyond March ka na, or April ka na nagbayad ng property tax, hindi ko alam kasi hindi ko pa na-try. And alam ko kung may adjustment ba sa property tax mo kapag beyond March ka na nagbayad, super duper maliit lang naman. For example, 1,620.54 yun sa akin. Ang babayaran ko lang siguro 1,800 something. Kuna ko lang naman yun na huwag nyo kayo quote. So yun lang loads ang nag-i-agenda ko na related dito sa property natin. Siyempre dahil may work din ako na. And isa pa nga pala, napag-alaman ko rin na pwede ka mag-advance payment ng 3 years. 3 years nga ba yun? Basta pwede ka mag-advance ng payment ng ilang years. Kasi sa kakilala ko sa Manila, ganun yung ginagawa nila. Nag-advance sila ng 3 years para wala na silang problemahin. And para makatipid din ata, if I'm not mistaken. Huh? Kasi nga naman, kung may changes na sa property tax, di ba, after a year mo nagbayad, nakatipid ka kahit paano. So yun lang mga lods ang nag-i-agenda natin for today. Ang ganda na sa loob sa atin 2024. Peace out!